Pinakawalan ni Chi Chingmo ang kanyang lakas at hindi lamang niya tinalo ang 8th Elder, literal niya itong pinasingaw sa isang dambuhalang kulay dugong pagsabog, na nag-iwan kay Lin Zichen na gulat sa kanyang nakatatakot na lakas. Habang napapawi ang pulang hamog, casual na kinuha ni Chi Chingmo ang isang kumikinang na pulang orb na lumulutang pababa mula sa kalangitan. Halos mag-short circuit ang utak ni Lin Zichen nang makita ang natatanging pulang liwanag na iyon. Walang iba ito kundi isang high-grade bloodbath pill. Nang walang pag-aalinlangan, casual niyang inilagay ang bagong gawang pill na hangos sa tao ng diretso sa kanyang storage flask na tila ba wala lang ito. Habang pinapanood siyang humawak ng gamot na hangos sa tao ng ganoon kakaswal, nagkaroon si Lin Zichen ng isang nakatutuwang existential crisis. Nagsimula siyang desperadong magtanong sa sarili kung ang sinaunang babaeng ito ay talaga bang ang mabait, mapagmalasakit, at dakilang immortal na master na sinasabi ng mga makasaysayang alamat. Walang pakialam sa kanyang panloob na panik, mahinahong binanggit ni Chi Chingmo na nararamdaman pa niya ang marami pang ibang mga daga sa lugar na nagtataglay ng eksaktong kaparehong energy signature ng Kolto, at bukas palad na nag-alok na gagawin niya itong mabilis na pabor at buburahin ang bawat isa sa kanila sa ibabaw ng lupa. Bago pa man siya makabuo ng isang sagot, instant siyang naglaho sa manipis na hangin. Naiwang nakatayo mag-isa sa mga guho, si Lin Zichen ay labis na namangha sa kanyang napakalakas at tila sirang mga kakayahan na handa na siyang lumuhad at magmakaawa na maging adoptive mother niya ito doon mismo. Napagtanto niya na kumpara sa kanya, ang itinuturing na malakas na deputy governor na si Ye Yongsheng ay isang madaling talunin. Sino ang nangangailangan ng suporta ng gobyerno kapag maaari kang kumapit sa hita ng isang literal na immortal na ginagawang pocket-sized na supplement ang kanyang mga kaaway? Pagkatapos ng natitirang bahagi ng mga nakatagong cultist sa campus ay lubusan ng napuksa, bumalik si Lin Zichen sa research lab upang tingnan ang grupo. Mabilis niyang binalitaan sina Shen Qingan, Mo Dongji, Liu Chuanwu, at Yu Yan, na isinisiwalat ang nakagugulat na katotohanan na ang advisor ng Student Council President na si Zhou Xiaohui ay ang ikawalong elder pala ng Plant God Cult, habang ipinagmamalaki ang tila cheat code na antas ng lakas na taglay ng kanilang maalamat na Pavilion Master. Pagbalik sa loob, si Shen Qingan ay lubos na nagiging fangirl, ganap na namangha sa kung gaano katindi ang lakas ng bago nilang gising na boss. Habang naglalakad sila patungo sa living room, natagpuan nila si Chi Chingmo na nagpapahinga ng casual sa sopa. Casual niyang ipinaalam sa kanila na pinuksa na niya ang bawat isang cultist na umaaligid sa campus at nangako na kung makasagupa pa si Lin Zichen ng higit pang mga kakaibang nilalang sa hinaharap, malugod niya rin silang papatayin. Hindi mapigilan ni Lin Zichen ang ngumiti. Napagtanto niya doon mismo kung ano talaga ang kahulugan ng pagkakaroon ng isang tunay at top-tier na powerhouse na backer. Hindi lang ito isang safety net, ito ay isang literal na cheat code. Ngunit, syempre, walang libre sa buhay. Agad siyang binigyan ng trabaho ni Chi Chingmo, na inuutusan siyang magpahinga muna ng mabilis dahil kakailanganin niya ang isa pang dambuhalang transfusion ng kanyang chi at blood sa lalong madaling panahon. Sa susunod na ilang araw, ang pang-araw-araw na gawain ng ating bida ay naging isang ganap na matinding pagsubok. Gumugugol siya ng 6 na mahihirap na oras bawat araw na gumaganap bilang isang baterya ng tao, na direktang naglilipat ng kanyang life force sa sinaunang master upang matulungan itong makabawi. At habang, bukas palad siyang binabayaran nito ng mga ultra-potent na bloodbath pill, si Lin Zichen ay may seryosong moral dilema. Dahil nakita niya mismo itong literal na nag-refine at nag-condense ng isang cultist na tao upang gawin ang mga iyon, labis siyang natatakot na lunukan ang mga ito. Nagpasya siya na malamang na mas ligtas para sa kanyang katawan na manatili sa basic at hindi hangos sa tao na enerhiya. Lumipas ang 10 araw, at nagpasya si Chi Chingmo na tapos na siya sa paghihintay. Lumipad siya ng diretsyo sa heavily fortified na Nanjang Provincial Military Headquarters, at agad na tinukoy ito kung saan naruroon ang portal patungo sa misteryosong Origin Land. Likas na ang kanyang hindi autorisadong paglipad ay hindi nakaligtas sa pansin. Ang mga flying mech guard ng base ay agad na sumugod sa kanya, na humihiling na malaman kung sino siya. Ngunit ang pagsubok na hulihin ang isang literal na diyosa ay isang imposibleng gawain. Sa isang kurap ng mata, ganap siyang naglaho, na nag-iwan sa natatarantang security team na nagmamadaling suriin ang kanilang surveillance. Habang ang mga gwardya ay nawawala ng isip,
Nalagpasan na ni Chi Chingmo ang seguridad, at direktang nakapasok sa biological passage. Pinagmasdan niya ang pumipintig at organikong pulang pader ng portal, at lubos na naging interesado nang malaman na ang gateway ay isa palang buhay at humihingang nilalang.